Natatakot nga ba ang US sa World War III pagkatapos ng kamatayan ni Raisi? Nag-aalala ang mga opisyal ng US na sisisihin ng Iran ang Israel sa pag-crash ng sasakyan ni Raisi. Ang pagkamatay ni Raisi ay nag-iwan ng isang nakakabaliw na tanong para sa mga opisyal ng US. Inendorso naman ng Russia ang paninisi ng ex-Iran Foreign Minister sa mga sanksyon ng US. Nangangamba ang mga opisyal ng US na ang pagbagsak ng helicopter na ikinamatay ni Pangulong Ibrahim Raisi noong 19 ng Mayo ay maaaring magdulot ng bagong digmaang pandaigdig ayon sa ulat ng politiko. May mga concerns na maaaring sisihin ng Tehran ang Washington at Israel sa naganap na insidente ayon sa pagpapahayag ng isang source sa politiko. Ang helicopter na sinasakyan ni Raisi at ang kanyang entourage kabilang ang Iranian Foreign Minister na si Hossein Amir Abdollahian ay bumagsak noong Linggo sa hilagang kanluran ng East Azerbaijan Province. Pauwi na ang Pangulo mula sa isang pagpupulong kasama ang kanyang Azerbaijani counterpart na si Ilham Aliyev pagkatapos nilang inagurahan ang isang malaking dam project sa hangganan. Bakit kaya nag-aalala ang White House? Ang White House ay maiging sinusubaybayan kung ano ang magiging reaksyon ng Iran sa pagkamatay ni Raisi. At ayon pa sa hindi pinangalanang senior official ng US na hindi nito inaasahan ang anumang significant policy changes mula sa Tehran. Gayunpaman, nang sumabog ang balita ng pag-crash ng helicopter na sinasakyan ni Raisi, ang mga opisyal ng US ay ginugol ang isang buong araw noong Linggo sa pagtutok at paghihintay ng mga update sa sitwasyon. Ayon pa sa politiko, hinihintay nila kung aakusahan ng Iran ang Washington o Israel sa pagsabotahe sa helicopter. Sinabi naman ng isang hindi pinangalanang opisyal sa outlet na sa ganitong sitwasyon, hindi isang kabaliwang tanong. Ang tanong na, sa ganitong paraan nga ba magsisimula ang World War III? Ayon sa pagdedetalye ng dalawang hindi nagpakilalang opisyal, habang nagaganap ang mga pangyayari noong Linggo, hinihintay ng mga opisyal ng US kung sisisihin nga ba ng Iran ang Israel sa halip na sabihing nabigo itong protektahan ang Pangulo nila gawa ng kanilang sariling pagkakamali o paggamit ng lumang helicopter. Idinagdag pa ng opisyal na ang mga pagkakataon ng mas malawak na salungatan sa rehiyon ay mananatiling mababa hanggat ang Iran ay hindi ipapasa ang sisi. Sinabi naman ng US na wala silang kinalaman sa pag-crash ng helicopter ni Raisi. Tinanggihan ni Defense Secretary Lloyd Austin ang haka-haka na ang US ay may anumang papel sa pag-crash. Walang kinalaman ang Estados Unidos sa pag-crash na iyon. That's a fact, plain and simple. Hindi ko i-espekulahin kung ano o sino ang sisisihin nila. Muli, sila ay kailangang magsagawa ng investigasyon upang makita kung ano ang sanhi ng pag-crash. Ito ay maaring maraming bagay gaya ng mechanical failure, pilot error, at marami pang iba. Idinagdag din niya na ang US ay walang insight sa sanhi ng aksidente at sinabing maghihintay ito para sa Iran na makumpleto ang investigasyon. Tungkol sa pagkamatay ng Pangulo ng Iran sa hindi inaasahang pag-crash ng helicopter, patuloy naming sinusubaybayan ang sitwasyon ngunit wala kaming anumang mga insight sa sanhi ng aksidente sa puntong ito. Alam kong ang mga Iranian ay tiyak na nag-iimbestiga o mag-iimbestiga. At gawa nito titingnan natin kung ano ang kalalabasan kapag natapos na ang kanilang investigasyon. Sa mga tuntunin ng aming puwersa, walang anumang anunsyo na gagawin at muli ito ay isang bagay na patuloy naming panonoorin. At hindi ako nakakakita ng anumang mas malawak na epekto sa seguridad sa rehiyon sa oras na ito. Sinisi naman ng former Foreign Minister ng Iran na si Mohammad Javad Zarif ang mga sanksyon ng US sa pag-crash, isang claim na inendorso ng Russia. Narito ang pahayag ng Russian Foreign Minister na si Sergei Lavrov. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga parusa na kinabibilangan ng pagbabawal sa mga supply ng mga bahagi ng serbisyo para sa mga produktong panghimpapawid na gawa ng US ay inilalagay nila sa panganib ang buhay ng mga tao. Itinatanggi iyon ng mga Amerikano, ngunit sa totoo lang, ang ibang mga bansa sa ilalim ng mga parusa ay hindi tumatanggap ng mga bahagi ng serbisyo
para sa hardware na ginawa ng US, kasama ang aviation. Walang opisyal na reaksyon mula sa Israel sa haka-haka tungkol sa pagkakasangkot nito. Ngunit isang hindi pinangalanang opisyal ng Israel ang nagsabi sa Reuters na, "Hindi kami ito." Gayunpaman, ang chair ng Israeli opposition na si Avigdor Lieberman ay nagsabi na ang bansa ay hindi luluha sa pagkamatay ni Raisi. Ang unang Vice President ng Iran na si Mohammad Mokhber ang pumalit bilang pansamantalang Pangulo pagkatapos ng kamatayan ni Raisi. Ang Foreign Ministry sa Tehran ay iginiit na ang pagkamatay ni Raisi at Amir Abdullahian ay hindi makakagambala sa mga international policies ng Iran. Umalis muna tayo sa kwentong giyera. Pumunta naman tayo sa documentary o kwento kung paano naging isang pinakamakapangyarihang pangulo ang dating espiya. Kilala niyo na ba ang tinutukoy ko? Siya ay si Vladimir Putin. Alamin natin ang kaniyang tunay na kwento. Halika, pakinggan natin. Si Vladimir Putin ay namumuno na sa Russia mula pa noong 1999. Sa panahong iyon ay hinubog niya ang bansa sa isang authoritarian at militaristikong lipunan. Matagumpay niyang linusob ang dalawang kalapit bansa ng Russia at pinalakas ang ugnayan sa Syria at Iran. Layunin niyang mag-push back sa Western World Order at mukhang gumagana ito. Upang maunawaan kung paano magkakaroon ng napakalakas na impluensya ang isang tao sa kanyang bansa, kailangan mong bumalik sa kaguluhan at katiwalian na humawak sa Russia pagkatapos ng pagbagsak ng Soviet Union. Nang bumagsak ang pader ng Berlin, ang isang 40 taong gulang na si Putin ay nagtatrabaho bilang isang undercover na espiya sa East Germany para sa ahensya ng seguridad ng Soviet na KGB. Natunaw ang Soviet Union sa 15 bagong bansa, kabilang ang bagong federasyon ng Russia. Sa mga mata ni Putin, ang Russia ay nawalan lamang ng 2 milyong square miles ng teritoryo. Kalaunan ay tinawag niya itong isang pangunahing geopolitical na sakuna ng siglo. Nanghihinayang siya sa mga milyong-milyong mga kababayan na natagpuan ang kanilang mga sarili sa labas ng teritoryo ng Russia. Kailangang ibenta ng bagong gobyerno ang halos 45,000 na pampublikong negosyo tulad ng mga kumpanya ng enerhiya, pagmimina at komunikasyon na pinamamahalaan ng rehimeng komunista. Ang ekonomiya ng Russia ay nakaharap sa pagbagsak at ang lahat ng mga kumpanyang ito ay napunta sa mga kamay ng ilang lubhang mayayamang tao na kilala ngayon bilang mga oligarko ng Russia. Kasabay nito, ang bagong estado ng Russia ay nahihirapang itatag ang sarili nito. Ang unang pangulo ng Russia na si Boris Yeltsin ay hindi sikat sa pakikipagtulungan sa kanluran. At upang palubhain ang mga bagay, siya ay kilala sa pagiging isang alkoholik. Gawa nito maraming mga Russians ang nag-iisip na siya ay isang kahihiyan. Upang manatili sa kapangyarihan, sumandal siya sa suporta ng mga oligarko, kapalit ng pagsuko nito ng isang napakalaking kapangyarihang pampulitika sa kanila. Ipinapakita ng graph na ito kung paano aktwal na lumubha ang hindi pagkakapantay-pantay pagkatapos ng pagbagsak ng Soviet Union. Sa bahaging ito pumapasok si Vladimir Putin sa politika. Umalis siya sa KGB noong 1991 at naging deputy mayor ng St. Petersburg. Ginagamit ni Putin ang kanyang posisyon para bigyan ng espesyal na pagtrato ang mga kaibigan at kaalyado sa pribadong sektor. Tinutulungan niya silang buuin ang mga monopolyo at ni-regulate ang kanilang mga kakumpetensya na naging dahilan naman ng mabilis na pagiging paborito sa mga oligarko. Hindi nagtagal ay nagtipon siya ng isang support network ng mga oligarko, mga crime boss at mga opisyal ng seguridad, karamihan sa mga kapwa opisyal ng KGB na tulad niya. Sa kanilang tulong siya ay mabilis na umakyat sa itaas na antas ng bagong estado ng Russia. Noong 1999, hinirang ni Pangulong Boris Yeltsin si Putin, na medyo hindi pa rin noon kilala sa pambansang politika, upang maging punong ministro. Isang mabangis na nasyonalista, natakot si Putin na hinahayaan ni Yeltsin ang US na dominahin ang Russia at ang NATO ang alyansa na nagtrabaho sa loob ng ilang dekada upang maglagay ng impluensyang Soviet ay maaaring magpalawak sa mga bagong liberated na bansa at palibutan ng Russia. Pagkatapos nito, ang layunin ni Putin
ay bumuo ng isang malakas na estado ng Russia, isang estado na parehong magiging matatag na tirhan at may kakayahang gumamit ng higit na impluwensya sa mga kalapit bansa nito. Mabilis naman niyang nakuha ang kanyang pagkakataon. Sa panahon ng post-Soviet chaos, nagkaroon ng tumitinding karahasan sa Chechnya, isang rehiyon na impormal na humiwalay sa Russia noong kalagitnaan ng dekada 90. Ang mga warlords at terorista sa Chechen ay nagtutulak sa teritoryo ng Russia at umaatake sa border nito. Noong Agosto ng 1999, isang serye ng mga nakamamatay na pambobomba ang pumatay sa mahigit 300 katao sa ilang lungsod sa Russia, kabilang ang Moscow. Si Putin, ang bagong punong ministro, ay agad na sinisi ang mga separista ng Chechen sa mga pag-atake. Regular siyang lumalabas sa mga telebisyon sa Russia na nagsasabing ipaghihiganti niya ang Russia. Ang populasyon ay mabilis na nagrally sa paligid niya. Ang approval ratings ni Putin ay tumalon mula 2% bago ang mga pambobomba hanggang 45% pagkatapos ng mga pambobomba. Kalaunan ay natuklasan ng mga mamamahayag ang katibayan na nagmumungkahi na ang mga serbisyo ng seguridad ng Russia ay maaaring maging kasabwat sa mga pambobomba sa Moscow. Marahil ay alam nilang magpapasiklab sila ng suporta para sa isang malakas na tao tulad ni Putin. Ngunit ang isang saradong pagsisiyasat ng Estado ay mabilis na pinawalang bisa ang anumang mga hindi pagkakaunawaan na teorya. Kaya't ang Russia ay naglunsad ng isang tanyag at mapangwasak na digmaan sa Chechnya. Ang kabiserang lungsod ng Grozny ay pinatag ng pambobomba ng Russia at tinatayang malapit sa 80,000 tao ang namatay. At wala pang isang taon matagumpay nang naibalik ng Russia ang Chechnya sa ilalim ng kontrol nito. Noong Disyembre ng 1999, biglang nagbitiw si Yeltsin sa pagkapangulo na naging dahilan upang maging pansamantalang pangulo si Putin. Noong Mayo, sa panahon ng madugong kampanya sa Chechnya, nanalo si Putin sa halalan sa pagkapangulo. Sinimulan niyang hubugin ang estado ng Russia ayon sa kanyang pananaw. Ang pagtangkilik at katiwalian ay nananatiling ilan sa kanyang mga pangunahing kasangkapan. Ngunit mabilis din niyang sinusupil ang mga oligarko sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ang mga oligarko na sumusuporta kay Putin ay ginagantimpalaan, ang mga hindi naman ay inalis. Dahil napaamo na niya ang mga oligarko, malaya na ngayon si Putin na ilipat ang kanyang pananaw sa labas ng mga border ng Russia. Sa panahong medyo maganda pa ang relasyon ng Russia sa US, nagbakasyon pa si Putin sa summer home ni George W. Bush. Ngunit ang mga bagay ay malapit ng magbago. Noong Agosto ng 2008, sinalakay ng Russia ang Georgia, isang dating republika ng Soviet. Ito ay isang pagpapakita ng agresyon at lakas sa ngalan ng mga maka-Russian na separatista doon. Mabilis na pinagsama ng Russia ang dalawang maliit na bahagi ng Georgia na humahatak ng pagkondena mula sa buong mundo. Ang interesante rito ay si Putin ay hindi pangulo sa panahon ng pagsalakay na iyon. Makikita nating sinasabi ng konstitusyon ng Russia na ang pangulo ay maaari lamang magsilbi ng 2 magkasunod na termino, ngunit hindi nagtatakda ng limitasyon sa kabuuang bilang ng mga termino na maaaring pagsilbihan ng isang mamumuno. Kaya muling kinuha ni Putin ang tungkulin ng punong ministro nang ang kanyang piniling kahalili na si Dmitry Medvedev ay nagsilbi naman bilang pangulo. Nang mahalal si Obama bilang pangulo ng US noong 2008, sinubukan niyang i-reset ang relasyon sa Russia at gumawa sila ng ilang pag-unlad. Ang pinaka-notable ay ang paglimita sa nuclear arsenals ng parehong bansa. Ngunit nananatiling paranoid si Putin tungkol sa mga intensyon ng US at nananatiling tutol sa mga bagong relasyong ito. Lalo siyang naaabala ng mga interventions ng US sa gitnang silangan, lalo na sa Libya noong 2011. Binatikos naman niya sa publiko si Medvedev sa hindi pagveto sa aksyon sa UN Security Council. Inanunsyo ni Putin ang kanyang kandidatura para sa pagkapangulo at nanalo sa halalan noong 2012 sa pamamagitan ng isang preposterous margin. Sinimulan muli ni Putin ang kanyang ikatlong termino sa gitna ng kaguluhan. Dinoble niya ang kanyang authoritarian
na estilo ng pamamahala sa tahanan at ang kanyang militaristikong diskarte sa ibang bansa. Ngunit sa parehong mga kaso, siya ay nagpapakita ng isang mastery sa impormasyon. Una siyang nanungkulan noong year 2000, pinananatili ni Putin ang mahigpit na tali sa telebisyon sa Russia. Talagang lahat ng mga outlet ng balita ay mga propaganda machine na pagmamay-ari ng Estado. Ang kanyang rehimen ang nagpasya kung aling mga kwento ang ipapalabas at kung paano palaging naglalarawan sa kanya bilang ang malakas na pinuno ng Russia. Noong 2012, sinira niya ang mga karapatang pantao at kalayaang sibil na nilinaw na walang puwang para sa hindi pagsang-ayon sa Russia. Gamit ang state television bilang halimbawa, ay pinangasiwaan niya ang isang blistering campaign laban sa isang feminist at gay rights music group na Pussy Riot. Pinalakas din ni Putin ang kanyang agresibong foreign strategy. Gumamit siya ng mga tradisyonal na pamamaraan ng militar tulad ng pagpapadala ng mga sandata at mga eroplanong panlaban para tulungan ang diktador na si Bashar al-Assad na labanan ang isang madugong digmaang sibil sa Syria. Ngunit ang rehimen ni Putin ay binuo at pinaunlad din ang pinaka-epektibong cyber army sa mundo at ginamit niya ito upang gumawa ng panggagambala sa kanluran. Ninakaw ng mga hacker na ito ang classified na impormasyon ng US, nahack ang mga email account ng mga politiko at na-shutdown nito ang internet ng Georgia habang sumasalakay ang mga tropa ng Russia. At syempre, sinubukan din nilang isabotahe ang kampanya ni Hillary Clinton sa pagkapangulo noong 2016. Ang mga hacker ng Russia ay naglunsad din ng mga kampanyang propaganda bilang suporta sa mga right-wing candidates sa Europa. Kasama nito, umaasa si Putin na i-exploit at palalimin ang pagkakahati ng politika sa mga Western democracies. Noong 2014, ang pananaw ni Putin ay nagtapos sa pag-target sa Ukraine. Isa pang dating bansang Soviet, ang Pangulo ng Ukraine ay nagbubukas sa kanluran at natakot si Putin na sasali ito sa NATO. Kaya't ang mga Russian hacker ay naglunsad ng isang propaganda campaign laban dito. Ang mga ito ay nag-stalk ng mga protesta sa mga pro-Russia sa silangang bahagi ng bansa. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mga nagkukunwaring tropang Ruso at hindi nagtagal ay sumiklab ang karahasan. Pumasok ang militar ng Russia at noong unang bahagi ng 2014 na annexed ni Putin ang Crimea. Patuloy niyang sinusuportahan ang labanan sa Ukraine at noong 2017 9,000 na ang namatay. Ang mundo ay sumabog sa protesta, ngunit si Putin ay hindi natinag. Tignan ang kanyang agresibong foreign policy na matagumpay na nagpapahina sa kanyang mga katabing bansa habang nagrarally din ang mga Ruso sa paligid niya. Ngunit ginawa niya ang lahat ng ito sa expense ng kanyang sariling bayan. Ang kanyang mga pagsalakay ay nag-udyok ng malupit na parusa mula sa kanluran na humahadlang sa mga negosyong Ruso mula sa pangangalakal sa mga pamilihan sa kanluran. Ang pera ng Russia ay bumagsak sa halaga at ang industriya ng enerhiya na umaasa sa Russia ay bumagsak. Mahirap isipin na maaaring magpatuloy ang Russia sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Ngunit ang halala ni Donald Trump ay nagdudulot ng bagong pag-asa para sa pananaw ni Putin. Ang pagiging retorikal ni Trump ay kapansin-pansing soft para sa Russia. Maaari niyang alisin ang mga parusa at pahinain ang NATO na posibleng magbakante ng espasyo para sa Russia upang muling magkaroon ng dominanteng kapangyarihan